Hindi naman po yung pulis talaga ang nagsabi ng pangalan ng ating pangalawang pangulo, kundi yung uploader, At dahil diyan ay siya po ay ating iniimbestigahan base na rin sa kautusan ng ating Vice President na mag-conduct po ng investigation at imbestigahan kung sino ba yun yung nag-upload na yon na ginamit yung pagkakataon para gamitin sa kanyang personal na agenda o sa kanyang hindi magandang layunin para sa ating pangalawang pangulo. Nako po, yung uploader ng VP Sara viral video sa traffic incident ng Quezon City ay kung mayag pa ka, lumabas ka. Ayan, ayon po dyan sa Quezon City Police District ay ikaw po yung iniimbestigahan. Nako po, alam naman natin, ayon naman sa video, kung napapanood nyo po yung video, ay hindi naman binanggit ng pulis yung pangalan ni VP Sara Duterte. Yung mismong nag-upload, yung kumuha ng video at nagsisigaw-sigaw pa para siguro, ewan ko lang kung ano po yung gusto niyang mangyari. Alam naman natin na itong mga nakaraan pa, nakaraan about sa confidential, kung ano-ano po yung mga gusto po nilang ibato kay VP Sara, lalo na yung mga kaliwa, alam natin. Ngayon, kung talagang wala kang ibang intensyon doon sa upload mo na video, paliwanag mo. Lumabas ka. Paliwanag mo kung anong araw talaga nakuhanan mo ng video yan. Diba? Malay mo, nasa tama ka. Malay mo. Diba? At ito po, panoorin po natin ang paliwanag po ng Quezon City Police, kung saan ay talagang iniimbestigahan na po nila yung pangyayari na yan. Ito, ang video. Yung video ay hindi naman po yung pulis talaga ang nagsabi ng pangalan ng ating pangalawang pangulo, kundi yung uploader, At dahil diyan ay siya po ay ating iniimbestigahan base na rin sa kautusan ng ating Vice President na mag-conduct po ng investigation at imbestigahan kung sino ba yun yung nag-upload na yon na ginamit yung pagkakataon para gamitin sa kanyang personal na agenda o sa kanyang hindi magandang layunin para sa ating pangalawang pangulo. General, ano ba yung... Yes sir, good morning po. Ano ba yung prakaso dito? Bakit si VP Sara napagkamala na dadaan sa kali, hindi naman pala, nasa butuan pala? Yes, tama po ang ating pong pangalawang pangulo ay wala po sa Quezon City, wala po siya doon sa area sapagkat lagi sinasabi ko nga dito sa mga nauna kong panayam sa ating mga kasamahan sa media, talagang pagka may darating na mga VIP hindi po ganun lang kasimple ang security preparation natin, At kung mapapansin nyo doon po sa video ay yung pag-stop ng traffic ay ginawa lamang ng isang pulis na naka-assign sa Police Station 14 na siya yung nagmamando ng traffic doon sa Tandansora Commonwealth, At base po doon sa aking panayam doon sa pulis ay kung mapapansin nyo nga doon sa video ay may kausap siya sa telepono, At yung kausap niya sa telepono ay yung isang pulis naman po na naka-assign doon sa kabilang kanto, Yun ay tumatawag na sinasabing may paparating na VIP convoy. So, yun namang pagharang po natin, yung pansamantalang pagpigil sa daloy ng trapiko, yan naman po ay ginagawa na natin, yung traffic management na stop and go scheme pag may mga dadaan, hindi lamang kung may VIP convoy, kundi kung maging pag may mga ambulansya, minsan ay pinipigil din natin, minsan naman pagka meron tayong mga tao na pinoproteksyonan talaga, maaaring siya ay testigo sa isang sensational case o maging yung mga suspect ay napapagbigyan din natin ng ganyang pribilehiyo para masigurado lamang na mabilis yung paggamit sa kakalsadahan. So, itong particular po na event na ito ay nung nagkausap yung dalawang pulis doon sa lugar na yon at sinabing may VIP convoy na nadaraan. So, ang ginawa po ng pulis ay in-stop pansamantala yung traffic at pinabayaan makadaan yung convoy, At habang nangyayari po yun, ay kausap niya
yung isang pulis doon sa kabilang linya. At inamin naman niya nung akin silang nakausap na yung pagkarinig niya doon sa VIP convoy, parang narinig niya BP. Dahil siya nga ay ini-engage nung taong nag-upload nung video. At General, kasi parang ang dating grabe yung aberya na doon kasi sa post na ginawa ni Teddy Casino, parang matindi yung aberya ni ginawa ng police, ng convoy na yon. Just to be clear, gaano ba katagal naghintay yung mga tao doon? Baka kasi ginamit yung video na yon para sabihin sa public na grabe yung inconvenience na ginawa doon. Nung kinausap ko po yung pulis mismo, ay sinabi po niya mga 2 minutes lang daw po yun. More than a little over of 2 minutes sapagkat hindi naman ganoon katagal po yung pagkatigil nung yung daloy ng trapiko. Alright. General, last question na lang po, no? Do you think irresponsible po yung, responsible and very sensational yung ginawang pag-post na yon sa social media and to paint na mali yung ginawa ninyo sa trabaho ninyo, no? Ng police, nagamit pa siya para sabihin na si VP Sara nga yun, no? At the same time, ginamit yung sitwasyon para masira yung Vice President. Yes, tama po kayo, no? Sapagkat kung ating panonorin yung video, ay hindi naman po yung pulis talaga ang nagsabi ng pangalan ng ating pangalawang pangulo, kundi yung uploader, At dahil diyan ay siya po ay ating iniimbestigahan base na rin sa kautusan ng ating Vice President na mag-conduct po ng investigation at imbestigahan kung sino ba yun yung nag-upload na yon na ginamit yung pagkakataon para gamitin sa kanyang personal na agenda o sa kanyang hindi magandang layunin para sa ating pangalawang pangulo. Alright. And super last question na po kasi nagbigay po ng letter, naglabas ng liham. Pinabot po sa opisina niyo, General Maranan, si Vice President Sara. And sabi doon sa sulat niya na kung nag-cause ka ng inconvenience, kayo po daw mismo sa QCPD. Ang QCPD po daw mismo ang humingi ng paumanhin. Sir, nag-reach out po ba yung office niyo sa office ni Vice President Sara para malinawan po doon sa issue po? Yes, tama po. Kagabi pa lang po ay nakipag-ugnayan na kami sa office po ng ating Vice President at ipanaabot po natin sa kanya yung ating pong paghingi ng paumanhin at ganun din po sa ating mga kababayan na pasamantalang naabala o nagkaroon ng inconvenience sa kanilang paglalakbay during that time. Tayo po ay humihingi ng paumanhin. At gaya nga ng sinabi ko, pati yung mismong police at yung station commander ay humihingi din ng paumanhin sa ating pong mahal na Vice President. Alright, maraming salamat po, General Maranan, sa inyong oras po at nabigyan po natin ng pagkakataon Attorney Sal, yung side naman ng QCPD para makapagpaliwanag din. Alam mo, yan rumor monger. Yun naman pala. Yung iba kasi, sumakay agad sa issue, hindi inaalam kung ano yung totoo. Ngayon, pahiya na naman kayo. Hanggang dito na lang. Thank you.